Kamusta na nga po mga master at sa ngayon ay atin ang ipagpapatuloy na gisahin ang chapter 175 at 176 sa manhwa series ng Solo Max Newbie. Kaya't atin na nga pong agarang umpisahan. Eto ngang si Jin-Hyuk ay inactivate ang kanyang skill na Memory of the World at nagsimulang tingnan ang talaan ng mga abilidad na kanyang kasalukuyang tinataglay. Kasabay ng pag-activate ng skill na Eye of Gluttony upang alamin ang katangian nitong yaksha. Subalit nakakalungkot ngang inilahad ng system na kasalukuyang hindi pa sapat ang level nitong kanyang abilidad upang alamin ang mga impormasyon tungkol sa halimaw. Tanging inilahad lamang nito sa kanya ang pangalan ng halimaw, gayon din ang kondisyon upang makopya ang isa sa mga unique skill nitong tinataglay. Tensyonado nga etong binata habang mabilis na inaanalisa ang bawat abilidad na mayroon siya. Habang eto namang sina Alice at Goguma ay patuloy na nagbibigay sa kanya ng oras. Kinakailangan na nga daw niyang makahanap ng solusyon mula sa mga kombinasyon na kanyang nalika at nalalaman magmula noong laruin niya ang Tower of Trials upang magapi itong yaksha. Nagpatuloy nga ang labanan sa pagitan nitong tatlo at masisilayan etong si Goryeo na tila ba nanghihina. Buwat sa aniya ay hinihigop nitong item na kanyang pinangahawakan ang kanyang mismong enerhiya, tanging makontrol lamang ang nasabing halimaw. Malakas ngang isinaad ni Goryeo na kinakailangan siyang protektahan nitong si Chae-Hong-ah sa kahit anong mangyari, sapagkat kaniyang pinanghahawakan sa ngayon ang tanging bagay na makagagawang kontrolin etong halimaw, habang patuloy lamang sa walang humpay na pagpapakawala ng mga pag-atake etong si Wuliang. Nawika nga nito na isang malaking kahangalan ang isinasagawa ni Goryeo dahil hindi sapat ang lakas nito upang panatilihin sa kontrol etong yaksha. Subalit pilit namang pinabubulaanan nitong master ang pahayag ni Wuliang. At tanging siya lamang sa ngayon di umano ang may sapat na lakas sa kanilang lahat na naroroon upang maisagawa ang nasabing bagay. Natawa na nga lamang etong yaksha sa lakas ng loob nitong si Goryeo habang kasabay na nagbanta hinggil sa panganib na dinadala ng sino mang gumagamit nitong lantern. Gayon din, oras nga daw na nanumbalik na ang orihinal niyang lakas ay madali lamang para sa kanyang gapiin etong mga individual na nais nilang ipadispatcha. Sinubukan nga sanang muli nitong si Goguma na gumawa ng pag-atake. Subalit siya naman ang unang pinagtuunan ng pansin nitong yaksha at tinawag pa nga itong nakakairitang butiki. Makikitang labis ang pinsalang natamo nitong alaga ni Jin-Hyuk habang ang sandali namang iyon ay siyang sinamantala ni Alice. Inactivate nga niya ang skill na Blood Explosion at direktang pinakawalan dito sa dambuhalang nilalang. Pilit nga niyang pinapalakas ang kalooban nitong si Goguma sapagkat kinakailangan pa nilang magbigay ng sapat na oras para sa inihahanda nitong ating pangunahing tauhan. Sumabat naman sa kanyang pagsasalita etong yaksha at isinaad na ang lahat nga daw ng mga vampira sa mas mataas na palapag ng tore ay pare-pareho lamang na umaasa sa paggamit ng mahika. Kasabay noon ay ang pagtikob ng kanyang mga kamao at mariing isinaad na ipapamalas nga daw niya sa kanila kung ano ang kahulugan ng tunay na lakas at kapangyarihan. Bigla nga niyang pinakawalan ng skill niyang tinatawag na Impossible Strength Unequaled Cannons para dito sa gulat na sina Alice. Nakapwa napapaisip na rin na mukhang wala na siyang sapat na lakas upang mabigyan ng sapat na oras para sa pagsasaliksik etong ating pangunahing tauhan. Ipinakita din sa atin etong si Teresa na patuloy na kinukutya nitong si Nona na nais ng pahintuin siya sa walang saysay niyang isinasagawa sapagkat siya nga raw ang parte ng kanyang pagkatao na tanging handang gawin ang mga bagay na hindi niya kaya. Kaya't nararapat nga lamang di umano na pasalamatan pa siya nitong dalaga. Seryoso namang nawika ni Teresa na pagod na siyang maging pabigat kay Jin-Hyuk, lalo na sa mga importanteng pagkakataon. Kaya't kinakailangan nga daw niyang mas lumakas pa upang manatili sa tabi nitong binata. Ganoon nga rin ang nadarama sa kasalukuyan ni Alice at ginamit na nga ang skill na Blood Road. Aniya, kahit aminado daw siyang hindi sapat ang lakas niyang tinataglay, ay gagawin pa rin niya ang lahat ng kanyang makakaya upang maprotektahan etong si Jin-Hyuk. Ang pagsabog ng iyon sa Heavenly Mountain ay nasilayan din ng mga miyembro ng Heavenly Demon Divine Cult. Lumikha nga ng napakalaking pagkasira sa nasabing bundok ang naging pag-atake ng yaksha. Subalit di niya lubos inaasang makakaligtas etong sina Alice sa tulong nitong binata mga master. Napangiti naman etong si Alice at natanong si Jin-Hyuk kung nakapagbigay nga daw ba sila ng sapat na oras para sa binata na kinumpirma naman ng system na gamit ang kombinasyon ng tatlo sa kanyang mga skill na tinataglay ay matagumpay siyang nakalika ng panibagong abilidad na tinatawag na Colossal Soldier Tom Graves Leg. Kung kaya't tuluyang nakampante na etong babaeng vampira at kasama etong si Goguma
na bumalik sa kanilang mga pinanggalingan. Samantalang si Goryong naman ay inuubo pa nga mula sa makapal na usok na naidulot ng pinakawalang pag-atake ng yaksha na talagang labis ang di magawang paniwalaan ang lakas na naidulot. Gayun din, etong ang lantern na kanyang pinakaiingatan ay kanyang nabitawan dahil sa lakas ng impact ng pagsabog. Nababahala nga siya at mariing inatasan etong halimaw na ibalik etong item sa kanyang pangangalaga. Ngunit walang planong makinig sa kanya etong yaksha na tuluyan na nga itong sinira at ipinahayag na kung kokontrolin siya nitong si Goryong ay dapat ibalik niya ang buong lakas ng tinataglay. At upang mangyari iyon ay sa pilitan na lamang niya di umanong kukunin ito dito kay Goryong na mabilis niyang dinakot at gamit ang skill na Devour the Weak ay hinigop nga nitong yaksha ang lahat ng mga mana mayroon etong kaawa-awang master hanggang sa tuluyang maging butot balat na lamang na labis ngang ikinabigla ni na Chai Hong-ah. Ayon pa nga sa halimaw, nakulang pa rin ang lakas nitong lalaki upang muli niyang mabawi ang original at buong lakas niyang tinataglay. Hanggang napatingin nga siya dito kay Jinyuk at nasambit na malamang gamit ang enerhiyang tinataglay ng binata ay sigurado makukuha na niya ang kanyang nais na mangyari. Ngunit hindi naman nasiraan ng loob etong ating pangunahing tauhan at naganda na rin sa isasagawang aksyon habang isinaad ng system na buwat sa bagong item na kanyang pinangahawakan, ang kanyang bilis ay madaragdagan pa di umano ng 700 beses at nakangiting na wika na subukan nga lamang daw ito ng yaksha na gawin ang nais ng mangyari mga master. Kumilos na nga itong ating pangunahing tauhan at mabilis na binigyan ng sabay-sabay at malakas na sapak etong pagmumukha at katawan ng halimaw. Agaran nga rin siyang gumawa ng distansya sapagkat alam nga niya ang nangyari dito kay Goguma na sa kabila ng lakas nitong tinataglay ay madali lamang siyang napabagsak gamit lamang ang isang pag-atake kahit hindi nga raw isang magandang ideya ang harapang labanan kontra dito sa yaksha. Muli nga siyang nagsagawa ng pag-atake at inactivate ang skill na Soul Blood Sucking na nagagawang higupin ang maliit na porsyento ng manang tinataglay ng halimaw sa bawat atake kanyang pinapakawalan. Pikon na pikon nga itong yaksha at labis na ninanais narapin siya di umano nitong binata tulad ng isang martial artist. Ngunit wala namang pake etong si Jinyuk at patuloy lamang sa paggamit ng taktikang play safe. Eto namang si Chai Hong-ah ay nilapitan ang labi ni Goryong at labis na hindi makapaniwalang ganoon na lamang ito kadaling mapapaslang. Pinakalma naman siya ni Wuliang sapagkat hindi nga raw ito ang tamang oras upang panghinaan ng loob, lalo na't kapag nakalabas nga raw ang nasabing nilalang mula sa dungeon ay katapusan na ng buong Heavenly Demon Divine Cult kahit kinakailangan nilang magtulungan sa ngayon. Ngunit sadyang nasiraan na nga ang kalooban nitong babaeng master at tuluyang nawalan na ng pag-asa na labanan etong yaksha. Hanggang sa bigla na nga lamang may mga kamay na nagsimulang magsipaglabasan mula sa kalupaan at lumitaw etong mga nakatakas pang mga preso na mas dumagdag pa sa alalahanin nitong si Jinyuk sapagkat eto nga mga walang kaide-ideyang individual ang siyang ninais na gawing putahe nitong halimaw upang mapunan ang kakulangan ng orihinal niyang lakas na tinataglay. Tuwang-tuwa nga ito at plano ang lahat ng mga presong naroroon ay kanyang pakinabangan ang lakas sa kani-kanilang mga katawan. Muli siyang nag-activate ng skill at isinamon ang napakaraming klase ng mga Dokaibi na mariin niyang inatasan na dalhin sa kaniya ang lahat ng mga nagkalat na presong naroroon na walang pag-aatubiling sinunod naman ng mga ito. Literal na tensyonado na nga itong ating pangunahing tauhan sa mga nangyayari sapagkat kung patuloy nga raw na makahigop pa ng lakas etong yaksha ay tiyak na wala na siyang anumang matitirang pag-asa para manalo habang sinisimulang idispatcha ang mga Dokaibi na malapit sa kanyang lokasyon. Subalit kahit nga nagagawa niyang pulbusin ang napakarami sa mga ito, ay lubang napakarami pa rin itong mga Dokaibi na ang focus ng karamihan ay pigilan siya sa paglapit dito sa yaksha. Hanggang sa bigla na nga lamang ang mga ito ay tumanggap ng pinsala mula sa isang napakalaking espada na kasalukuyang etong ang si T-Bone ang siyang gumagamit. Nabigla din etong binata sapagkat maging etong sina Chai Hong-ah at Wuliang ay kumilos na rin. Ayon pa nga sa kanyang bataan na sila na ang bahala sa napakaraming bilang ng mga Dokaibi kahit nakikiusap nga silang pangunahan sila nitong binata patungo sa tagumpay katulad ng palagi niyang ginagawa na nagpaalab sa damdamin nitong si Jinyuk. Agaran nga niyang ginamit ang skill na Dark Heavenly Demon Emperor's Arts at mabilis na direktang gumawa ng pag-atake patungo dito sa yaksha na sinalubong nga rin ng kanyang kamao. Do'y napagtantungan nitong halimaw na malamang ay isa siyang disipulo nitong halimaw na tinatawag na Heavenly Demon. Subalit nakakalungkot lamang di umano sapagkat hindi pa niya tuluyang namamaster ang skill nitong tinataglay. Ayon pa nga sa yaksha,
na malinaw niyang natatandaan ang mga huling katagang binitawan nitong Heavenly Demon para sa kanya na mamamatay nga raw siya buhat sa binigo siya ng kanyang lakas na tinataglay. Masakit man daw, subalit aminado nga siyang totoo ang nasabing payag na ang mahina ay mamamatay sa mas malakas. Ito nga raw ang batas ng kalikasan, habang etong si Teresa naman ay nalalagay na rin sa isang alanganing sitwasyon laban kay Nona. Tanong pa nga rin itong yaksha na handa na nga raw bang tanggapin itong binata ang masaklap na katotohanan. Literal na nahihirapan nga din etong dalaga at nangangamba etong sina Cassie at Judelo para sa kanyang kaligtasan. Hanggang sa bigla na nga lamang bumukas ang pintuan ng nasabing silid at pumasok na etong si Archbishop Savannah habang pinipigilan ng iba pang mga madreng naroroon. Sa mga oras ding iyon ay bigla na lamang nakatanggap ng isang napakalakas na sapak etong yaksha sa kanyang katawan na labis niyang ininda at nagpaatras sa kanya papalayo sa binata. Napangiti nga etong si Jinyuk at nasambit na kanina pa niya siya hinihintay at ito nga ay walang iba kundi ang mismong Dark Emperor na agaran ding humingi ng paumanhin buhat sa uli niya ng pagdating sa naturang lugar. Pagsasaad pa nga nitong matanda na kinakailangang may matutunan nga daw ang kanyang disipulo sa kanyang isasagawa sa ngayon sapagkat ito na nga raw ang marahil huling aral na kanyang iiwan para sa kanya na labis namang ikinabiglang marinig nitong binata. Nasambit nga rin itong Dark Emperor na mukhang hindi pa rin itong halimaw na uunawaan magpasanggang ngayon ang pinakarason kung bakit siya natalo ng Heavenly Demon. Isang araw itong hangal sapagkat hindi pa rin niya alam kung saan ba nagmumula ang tunay na lakas ng isang individual. Di naman matanggap nitong yaksha ang payag na iyon dahil kung hindi nga lamang di umano sa nasabing individual ay tiyak na etong matanda ay matagal nang namatay sa kanyang mga kamao kasabay ng pagsasagawa ng pag-atake. Sinang-ayun na naman siya ng Dark Emperor sapagkat nasa ibang antas nga raw talaga ang lakas ng kanilang Supreme Leader habang eto namang si Nona ay kapagulat na gulat sa kakaibang nangyayari sa kay Teresa dahil kapado ay tinutulungan na nga siya nitong si Savannah na kasalukuyang maigpit na niyayakap ang kanyang katawan. Dagdag pa nga nitong Dark Emperor na ang tunay na pinagmumulan ng lakas ng kanilang Supreme Leader ay ang kanyang tunay at tapat na pagmamahal, maging kapalit man daw nito ay ang pagsasakripisyo ng kanyang buhay. Kasabay ng ating makikita, eto malubang pinsalang natamo ng Dark Emperor sa naging laban niya kontra kay Samaja mga master.